katong bata pa lang ko, wala na nako na abtan ang ako ang amahan. Ingon sa akong mama, kuan daw nilakaw daw siya sa layo nga lugar, pero tud karon wala naman siya, wala na siya ni balik. So daghan gyapon ko pangutana na wala gyapon hatagan og katubagan kay tungod ato wala naman si akong amahan. So akong pagkabalo gibiyaan daw niya si mama niya si mama gibiyaan niya kay dili daw niya kaya ang kuan responsibilidad susuntuhan ang panginahanglanon sa akong mama. So usahay tan-aw ko sa ubang pamilya na manggi times nga nga pinakmalikayan nga kuan kita sila nga malipayon nga wala higayon nga kaunahuna ko nga untay ang anak po dunta kami sa akong pamilya kung wala lang ni hawa ang ako ang amahan. Pero nasayod man ko nga ang Ginoo na ikatuyuan sa tanan na itabo sa akong kinabuhi. Nagpasalamat gyapon ko kay aduna ako'y inahan na palangga ako pag-ayo. Wala pa ko gipanganak, nagtrabaho na si mama sa Japan para makatabang sa pamilya niya. And then, start ato, nakaila na niya akong papa. Tungod na ako, dito na nagbunga ilang paghigugmay. Nung nakabalo si mama na nabuntis siya, dibalik siya sa Cavite, sa Manila, o dito ko gipanganak. Asa man imong papa kadtong gipanganak ka? Naa siya sa Japan, kay naamon siya sariling pong pamilya. Kadtong nahibalan nimo na tanan, unsa man imong nabati? Okay lang, malipayon lang gihapon ko because it doesn't mean na naa siya sariling pamilya. Dili ko ma-happy. Dapat happy po ko sa ilaha kay they have their own family. Nagapangandoy pa ba ka nga naa kay maduulan nga papa every now and then? Yep. Kay pag na ako'y mga problems or something like sa studies and projects, pag busy si mami, pwede po na ako siyang maduulan. Unsa man imong maingon sa mga batan-on nga parehas sa imuha? For me, I hope that alagaan ninyong family ninyo and care and love them as always because I know one day mawala lang gyapon sila diri sa world and it's a big blessing kay nag-work man sila sa imuha and don't lose your chance to help them and to love and care for them. 5 years old ako na nung madalas nag-aaway yung mga magulang ko. Sasakitan, babangayan. Tapos, dumating na sa punto na hindi ko na makita yung papa ko. Lagi siya wala sa bahay. Laging si mama na lang yung nakikita ko. Tapos, biglang isang araw, sabi ni mama, kailangan niya daw mag-abroad, kailangan niya daw magtrabaho. Tapos, tinatanong ko kung nasan si papa. Sabi niya, wala lang, malis na yung papa mo. Hindi niya daw alam kung saan nagpunta. Tapos, yun na nga, dumating na yung araw na nag-abroad na si mama. Naiwan ako kay lola. Tinanong ko si lola, sabi ko, nasan si papa? Tapos, sinabi na sa akin ng lola ko kung ano talaga yung dahilan bakit nag-abroad si mama. Sabi niya, hiwalay na daw sila ng papa ko kasi yung papa ko daw may ka-love affair na iba. May iba na daw pamilya. Itong masakit doon. May kapatid na ako sa labas. Yun. Dahil nga naiwan ako sa lola ko. Lola ko yung nag-aasikaso sa akin. Naghahatid sa school.
Hanggang sa nabuo sa akin yung pakiramdam na, alam mo yun, yung lagi ka na lang nakikisama, lagi ka na lang nakikihati. Hirap. Minsan, tinanong ko yung mama ko kung ayos lang sila ng papa ko. Laging sinasabi na ayos lang sila. Ayun, wala na akong magagawa kasi yun yung sinabi niya. Pero iba yung nakikita ko sa kanila. Lagi silang nag-aaway. Tapos minsan, nung may event sa school, nung recognition namin, naiingit ako sa mga class ko kasi andun yung parents nila eh. Yung nanay tsaka tatay. Ako, minsan yung nanay lang, minsan yung tatay lang. Minsan nga wala pa. As of now, hindi naman ako galit sa daddy ko. Siguro yung galit, first mo lang yun mararamdaman. Yung isang bagsak na feelings lang. Yung galit naman, mauubos din yan eh. Tsaka, tatay mo pa rin naman yun kahit ganun yung ginawa niya eh. Tsaka, mas okay na rin na naging ganun nga. Kasi, mas mahirap pagka may namuo pang sama ng loob sa aming lahat. Lalo na sa aming magkakapatid kasi kami yung nakatuklas. Simula nun, nabuo na talaga sa akin yung pakiramdam na lagi na lang ako may kahati. Kapag may family affair sa pamilya namin o kaya naman sa school, makikita mo sila, may kasama, mama at papa nila. Tapos ako, lola ko. Laging ganun. May kahati o kaya naman walang kasama. Feeling laging ganun. Pero, dumating din sa punto sa buhay ko na, alam mo yung nakakapagod na. Nakakapagod na, lagi na lang ako nanlilimos. Nanlilimos ng atensyon, nanlilimos ng company, yung laging may makakausap, makakasama, makakakwentuhan, ang nangyari sa school. Okay ba yung grades mo? Wala man lang nagtatanong sa akin ganun. Pero one time, kinausap ako ng lola ko. Sabi niya, ano daw ba nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganon? Ano daw ba yung causes? Bakit nagpapasaway ako? Na parang laging pakiramdam ko, alone ako, hindi naman daw. Sabi lang nila yun. Kasi hindi naman nila ako naiintindihan. Sila, buo yung pamilya nila. Ako, hindi. Wala. Parang hindi ko siya tatay nung ganun. Pero wala akong sinasabi sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya na galit ako sa'yo. Basta hindi ko lang siya kinakausap. Tapos mami ko nagtatanong sa akin ng paulit-ulit. Ano ba yung kulang sa kanya? Ano ba yung nagawa niyang mali? Ano ba? Bakit ba ganun nangyari? Kulang pa ba yung effort niya sa family namin? Sabi ko, huwag kang mag-isip ng kahit na anong rason kasi walang mali. Walang mali sa'yo. Sa kanya meron. Sabi ko, siguro talagang walang perfect na relationship na talaga siguro dadaan sa ganyan. Mga magulang ko na dapat nung umpisa pa lang nag-usap na kayo. Nung maliit pa lang yung problema, nag-usap na kagad kayo. Hindi yung umabot sa ganito na lumaki, na umabot sa pagkahihiwalay. Halos sila lahat sumuko sa akin. Pero may isang tao, tanging isang tao na hindi sumuko sa akin. Yun ang mama ko. Yung palang mga panahon na wala siya sa tabi ko, ako pa rin pala yung nasa isip niya. Na kinailangan niyang umalis sa Pilipinas. Kailangan niya na iwanan ako sa mga relatives namin kasi gusto niya akong buhayin. Kahit na, alam mo yun,
sa lahat ng nangyari sa buhay niya na nasira yung pamilya namin. Ako yung naging inspirasyon niya para baguhin yung buhay niya na hindi siya magpa-apekto dun sa nangyari sa pamilya namin. Simula nun, nung nalaman ko na dahil sa akin, nagpapakahirap yung mama ko, siya na rin yung ginawa kong inspirasyon. Mensahe ko na din sa ibang magulang na dapat hindi nyo na pinapalala yung problema. Dapat nilalagyan nyo kagad ng solusyon. Tapos yung syempre yung mga pride, tapos yung mga kasalanan nyo, sinasabi nyo agad. Hindi yung pinapatagal nyo pa, tapos magkakasakitan kayo, magkakahiwalayan. Dapat magpababa na lang kayo ng pride, tsaka mag-usap ng ayos. Kahit na produkto ka ng isang broken family, hindi ibig sabihin magiging broken na or magiging sira na yung buhay mo. It's a choice. Kung hanggang sa future ba dadalhin mo yung bigat o yung effect ng nangyari dun sa pamilya mo, or ikaw mismo yung magiging solusyon or end nung curse na yun sa pamilya. Pero naisip ko na kung nakakatulong ba yun sa problema ko o nakakatulong ba yun sa pamilya namin o dinadagdagan ko lang yung problema, naisip ko na bumalik sa kanila para baka pala ako pala yung magiging tulay nila, ako pala yung magiging solution sa problema, magkabalikan sila o magkaayos. Ngayon, isa na akong successful photographer sa isang kilalang kumpanya. And every time I see family na sa family picture, yung kumpleto sila, sabi ko, kahit na hindi kumpleto yung pamilya ko, meron pa rin pamilya kang matatawag. At yung pamilyang tinatawag ko na yun ay yung mama ko. Natutunan ko lang na life goes on eh. Kahit naman may pinagdaanan ka, hindi lang dapat dun ma-stuck yung buhay mo. Kailangan, nandun pa rin yung pagpupursige mo na maging okay ka araw-araw. Dun ko lang din natutunan yung faith ko kay God na hindi ka talaga niya papabayaan. Papa-okayin ka talaga niyang papa-okayin. Tapos nun magiging masaya ka. Kasi tutulungan ka niya sa lahat ng decisions.